This time it was a powerful water cannon, a Chinese Coast Guard firing at a Philippine research boat, the latest out. Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay magsasabi po tayo ng ating opinion tungkol dito sa nangyayari sa ating bayan. Alam naman natin ang mga nitong nakaraang araw lang ay sunod-sunod po yung naging krisis sa ating bayan. Andyan na po yung external threat, no? At destabilization sa gobyerno at siyempre yung korupsyon, ano? Pagiging nagkaroon yun yung pagkakaroon ng korupsyon dahil sa flood control talagang nakakadurog puso po yung naganap kasi ang daming nawala ng bahay, ang daming inanod ng baha, may mga namatay dahil lang sa isang palpak na proyekto, no, ng gobyerno. At naiintindihan naman po natin yung mga naganap na yon at talagang dapat may managot niyan, no? At dapat pa nga kung ako ang masusunod diyan kung ipa-ICC na lang yung mga yan, no? Kasi sabi nila sa ICC daw kasi ang tinatanggap ay yung mga yung tinatawag na may criminal record, no? Pero may mga namatay po sa flood control, no? So kung hindi dahil sa corruption na yan, no, na umiral, wala sana yung mga namatay dahil sa baha, no? So parang pwedeng kasuhan ng hindi lang pagnanakaw, no, kriminal etong mga nangurakot, no? Ngayon, doon sa destabilization, no, may problema po kasi tayo sa external threat, no? Ngayon, etong problemang ito sa flood control, yung mga rally na yan at saka yung sa destabilization, sasamantalahin po ito ng kaaway natin sa tinatawag na external threat. At walang iba kung hindi ito yung China, no. Sasamantalahin nila ito kasi ang kasalukuyang gobyerno po na pinamumunuan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay maka-Amerika po ito, no? Maka-allied powers, no. At gagawin lahat ng China para mapatalsik itong ating Pangulo. Kaya mayroon pong mga balita na lumalabas ngayon na pinupondohan po nila yung mga rally, no, na handang magpatalsik sa ating kasalukuyang Pangulo. So ito po ay nakababahala, no? Kung magwagi po rito ang China, no, at ang ipapalit po mga DDS, alam naman natin po ang mga DDS ay pro-China, no? At kung makakabalik po ang China dito, yung pabor nila, babalik yung mga pogo na yan, no? Dadami na naman ang mga scammer, no? Magiging talamak na naman ang pang-i-scam ng mga Chinese sa mga Pilipino. Kawawa naman tayo mga Pilipino. Sa akin po, hindi naman po ako pro DDS o pro Marcos. Kung gusto nyo pong tanggalin ang Pangulo dahil wala na po kayong tiwala, siguraduhin nyo pong ang ipapalit nyo ay hindi pro China, no? Sawa na po tayo doon sa ginagawa sa atin ng Chinese, no? Ganun na lang kaliit ang tingin ng mga Chinese sa Pilipino, no? Kaya ganyan na lang nila tayo kung buluhin. Kawawa naman yung ating mga mangingisda, di ba? May mga nawasak na bangka ng mga mangingisda noon pa dito sa South China Sea, no? Kaya maging po kayo, no, maging tayong mga mamamayang Pilipino, maging matalino po tayo, no? Imbis na i-destabilize natin itong ating bansa, itong kasalukuyang gobyerno, suportahan po natin to kasi ito pong kasalukuyang gobyerno ay tumutulong po, no, na para sa ating sa ating mga kasundaluhan
at pinoprotektahan po ang soberanya ng ating bansa, no? Kaya yung nakaraang administrasyon Duterte, ako natutuwa dahil naging peaceful yung lansangan. Wala yung mga umiinom sa kalye, yung mga nagda-drugs talagang nabawasan, no? Although merong mga nadamay sa drug on war, no? May mga pulis na nag-abuso. Talagang naargabyado lang yung ibang mamamayang inosente, no? Kagaya nung nadamay na bata, no? Hindi naman lumalaban yun yung batang yun na binaril ng mga pulis, no? So wala na tayo doon, no? Nandito na tayo sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So para sa akin, yung tungkol naman sa flood control, sa tingin ko, no, kung ito yung kung gagamitan natin ng common sense, kung talagang may kinalaman si Bongbong Marcos dito sa mga nakawan nangyari, no, yung korupsyon sa flood control, hindi niya nababanggitin to sa SONA kasi alam niyang tatamaan siya dito Alam niyang magre-react ang bayan. Alam niyang maraming nakapaligid sa kanya, no, na nag-aantay sa mga salita niya. Hindi niya na babanggitin sa proyekto niya. Sa SONA pa lang, yung flood control na yan ng mga nagawa. Kung alam niyang wala naman palang nagawa dyan. So, sa tingin ko, sa aking opinion, mukhang ang ating Presidente Bongbong Marcos po ay walang kinalaman dyan. Pero kung si Romualdez at saka sa baba ni Romualdez, no, yung nasasakupan niya si Saldico, sa tingin ko mukhang may kinalaman. Mukhang kay Romualdez lang pababa. Mga congressman, mga senador, sa tingin ko lang, sa aking opinion, mukhang malaki po ang kanilang dapat ipaliwanag dyan dahil mukhang may kinalaman sila, no. Pero hayaan natin gumulong yung hustisya dyan. Hayaan natin mag-imbestiga yung mga dapat mag-imbestiga, no. Pero wag naman nating husgahan ng ating Pangulo, no. Hanggat sa panahon ngayon, dapat tayong mga Pilipino ay magkaisa tayo. May external threat pong kumikilos laban sa ating mga Pilipino, sa ating lahat. Tandaan niyo po yan. May external threat. At ang tunay na kalaban dito, ang pumupondo ay ang mga Chinese o yung mga China. Hindi ko naman nila lahat ng kanilang mamamayan. Ang tinutukoy ko dito, yung gobyerno na umiiral sa China, na handang gawin ng lahat para mapalitan yung presidente natin. Kasi alam ng China na ang ating presidente ay kampi sa Amerika, sa Japan, at sa lahat ng allied powers. Isipin nyo na lang, kung mapapalitan ang ating presidente at makakaupo ang pro-China, anong mangyayari? Iiwanan tayo ng Japan, iiwanan tayo ng Amerika, iiwanan tayo ng Australia, iiwanan tayo ng Canada. Kahit ang international community maiinis po sa ating mga Pilipino, no? Kasi hindi na nila alam kung ano ba talaga ang galaw ng Pilipino. Sino ba ang kakampi ng Pilipino? Tatawagin lahat tayong balimbing. At ano mangyayari pag wala na tayong kakampi? Maghahari-harian ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Kukunin nila lahat ng ating mga karapatan na ngayon pa lang nangyayari na. Nakikita nyo naman sa balita kung ano yung nangyayari. Binabaligtad ng Chinese government, yung mga totoong balita. Gumagawa sila ng fake news. Lahat ng dirty tactic ginagawa ng Chinese government, no? Para mahawakan nila itong Pilipinas. Kaya kung gusto nyo palitan ang ating presidente, siguraduhin nyo lang na ang ipapalit nyo pro-allied powers, hindi pro-China. Mag-isip po kayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.